Napakarami namang sarap ng lugaw na may karne at gulay. Meron pa itong pancake na may itlog. Estupido ka talagang kapatid, paano mo ito nagawa? Mas masarap pa ito kaysa sa mga tinderang nagbebenta ng almusal sa labas ng eskwelahan. Trip ko lang. Basta't gusto mo itong kainin. Sabi ko habang nakangiti. Nararamdaman ko rin na ang luto ko ngayon ay sobrang sarap. Ang kasanayan sa pagluluto na pang-Diyos ay hindi madali. Sa ganyang kasanayan sa pagluluto, kung magbubukas ako ng kainan, tiyak na unlad ito. Gayunpaman, sa ngayon, mas interesado si Kiren Tidir sa pamumuhunan. Dahil mas mabilis daw kumita ng pera sa ganoong paraan. Pagkatapos kumain, dinala ko si Tiyan sa sangay ng hilaw. Ngayon ang unang araw ng holiday ng pambansang araw. Ang International Shopping Mall ng Thaiha ay sobrang daming tao. Ang bagong bukas na hilaw ay puno na ng tao mula pa kaninang umaga. Si Chu Fan, bilang pangkalahatang tagapamahala, ay kinailangan ding humarap ng personal. Talagang kulang sa tao. Tama lang ang dating namin ni Tiyan para tumulong kay Chu Fan sa gitna ng kagipitan. Chu Thi, narito na kami para tumulong. Masayang sabi ni Tiyan Si Tiudie, napakagandang nakatulong ka. Ikaw at si Tiranglo ay magtulungan. Sa paglilingkod sa mga customer sa lugar. Nang paghihintay. Nagmamadaling sabi ni Chu Fan. Ako at si Tiyan ay parehong may magandang itsura. Ang pag-aayos sa kanila na tumanggap ng mga customer sa lugar ng paghihintay ay talagang angkop. Baka makaakit pa ito ng maraming tao. Walang problema. Chuhi, ipagkatiwala mo na sa amin ang lugar ng paghihintay. Seryosong sabi ko. CJ, maraming salamat sa inyong dalawa. At sa isang iglap, ako at si Tiyan ay naging mga kinatawan ng kagandahan ng Hai. Lao. Maraming dumadaang customer ang nakakita sa aming dalawa na gwapo. At magandang tingnan. Agad silang pumasok sa lugar ng paghihintay ng hilaw. Ang lugar ng paghihintay ng hilaw ay napakalaki. Ito ay isang lugar sa loob na may mga upuan para sa mga customer na naghihintay. Mga arcade, chess, pagtutupi ng origami at iba pang laro. Mayroon ding duyan para sa mga sanggol. At kama para sa mga sanggol. Napaka-propesyonal. Meron pang libreng merienda. Kaya, ang mga customer na naghihintay dito ay hindi nainip. Ang trabaho ko at ni Tiyan ay magsilbi ng tsaa at tubig. Para sa mga customer na naghihintay. Ang trabaho ay medyo madali. Ngunit kaming dalawang magaganda ay nagdulot sa mga customer sa lugar ng paghihintay. Na dumami pa. Maraming customer ang pumupunta dahil sa kagandahan namin ni Tiyan Mayroon pa ngang nagsa-ship sa aming dalawa. Mayroon ding nag-upload ng video namin sa internet. Gayunpaman, habang abala sila sa pagtatrabaho, biglang tumunog ang telepono ni Tiyan Gayunpaman, habang abala sila sa pagtatrabaho, biglang tumunog ang telepono ni Tiyan Nang makita ni Tiyan na ang kanyang ina ang tumatawag, balak niya sanang ibaba agad. Ngunit matapos mag-alinlangan ng kaunti, sinagot pa rin niya ito. Inay, bakit po kayo tumawag? Kalmadong sabi ni Tiyan anak. Nasaan ka? Holiday na, bakit hindi ka umuwi? Naaalala kita, gusto kitang makita. Ipasabay ko sana sa iyo ang ilang gamit. Sa boses ni Kiren wala na ang dating pagiging marahas. At may dagdag na kaunting pagmamahal ng pamilya. Agad na lumambot ang puso ni Tiyan Siya pa rin naman ang kanyang ina. Matapos mag-alinlangan ng kaunti, sinabi pa rin niya sa kanyang ina ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Nandito po ako sa Hai Lao sa loob ng International Shopping Mall ng Thaiha. Pupunta ako dyan agad. Matapos ibaba ni Tiren ang telepono, agad na nagbago ang kanyang mukha. At pagkatapos ay sinabi sa kanyang driver na dumiretso sa International Shopping Mall ng Thaiha. Hindi na nag-isip ng malalim si Tiyan Akala niya na sa wakas ay nagbago na ang isip ng kanyang ina. Balak pa nga niyang ipakilala si Tiren sa kanyang ina. Pagkalipas ng kalahating oras,
Si Terence, na sobrang elegante, ay nagdadala ng isang branded na bag na nag-aalinlangan na pumasok sa hilaw. Gayunpaman, pagkarating niya sa pinto, nakita niya ang kanyang mahal na anak na naglilingkod ng tsaa at tubig sa mga customer na ginagawa ang mababang uring trabaho na ito. Agad siyang nagalit hanggang sa naging malamig ang kanyang mukha. Ngunit dahil maraming tao sa paligid, hindi niya ito ipinahalata doon. Pinigilan niya ang kanyang galit sa kanyang puso at sinabing, "Ethan, anong ginagawa mo?" "Tumutulong po ako dito," tapat na sagot ni Ethan. "Tumutulong? Nagtatrabaho ka ba? Anak ng angkan ng bihi. Paano kami gagawa ng mababang uring trabaho? Sa ganitong lugar, sumama ka na sa akin." Habang sinasabi ito, hinila ni Terence ang kamay ni Ethan para sana hilahin siya paalis. Ngunit tinanggihan siya ni Ethan. "Inay, ayoko pong umalis." Sobrang abala ngayon sa shock. Ayaw umalis ni Ethan nang ganoon na lang. Sobrang irresponsable noon. Magagalit na sana si Terence nang may isang boses na sumingit. "Tita, kung ayaw umalis ni Ethan, huwag niyo po siyang pilitin." Nang marinig ni Terence ang boses na ito, automatic siyang lumingon. Nakita niya ang isang sobrang gwapong lalaki na lumitaw sa tabi ni Ethan at ang paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanyang anak ay hindi normal. "Sino ka? Anong pakialam mo sa usapan naming mag-ina?" Galit na tanong ni Terence. "Ako po si Terence ang fiancé ni Ethan." Diretsong sabi ko. "Ano? Ang fiancé ng anak ko?" Sobrang gulat si Terence sa sinabi ko. "Anong pinagsasabi mo? Paano nagkaroon ng fiancé ang anak ko? Kapag nagpatuloy ka sa pagsisinungaling, dudurugin ko yung bibig mo." Galit na sabi ni Terence. Maraming tao sa eksena. At sinasabi ng lalaking ito ng harapan na siya ang fiancé ng kanyang anak. Di ba sinisira lang nito ang reputasyon ng kanyang anak? Hindi po ako nagsisinungaling. Ako po talaga ang fiancé ni Ethan. Mayroon po akong kasunduan bilang patunay. Sabi ko nang may katiyakan. Kasunduan? Terence, bigla niyang naalala ang isang bagay, kaya nagtanong siya. "Ano ang pangalan mo?" "Ang pangalan ko po ay Terence. Ang tatay ko po ay si Terence High. Mga ina po ng angkan ng Terence sa Kintidet. May naalala po ba kayo?" Nang marinig ito ni Terence, sobrang gulat siya. Hindi niya akalain na ang mga ina po ng angkan ng Terence ay maglalakas loob na lumapit sa kanyang anak ng hayagan. Sa loob niya, nanggagalaiti na siya sa galit. Pero dahil maraming tao doon, hindi siya pwedeng magalit. "Naaalala ko na. Kaya ikaw pala ang ina po ng angkan ng Terence. Pero ngayon, may gusto akong sabihin sa anak ko. Mamaya na tayo mag-usap ng pribado." Pigil ang galit na sabi ni Terence habang bumabaling kay Ethan. "Ethan, sumama ka sa akin, may gusto akong itanong sa iyo." Sobrang nag-aalala si Ethan at hindi niya alam ang gagawin. Lumingon siya sa akin. Nang makita niya na tumango ako sa kanya, naglakas loob si Ethan na sumama sa kanyang ina para mag-usap. Sa isang cafe sa tabi ng hilaw, naghanap ang dalawa ng isang pribadong kwarto at umupo sa tapat ng isa't isa. Ang hangin sa pagitan ng mag-ina ay medyo tensyonado. Hindi rin umiinom ng kape ang dalawa. Malamig na tinitigan ni Terence si Ethan. Lalong sumasama ang kanyang mukha. "Kailan kayo nagsimula ni Terence?" Malamig na tanong ni Terence. Sa simula, hindi pa rin siya naniniwala sa sinabi ng kanyang kasambahay na may boyfriend ang kanyang anak. Ngayon, mukhang totoo nga. At bukod pa dito, ang boyfriend na ito ay fiancé pa ng kanyang anak. Kakaumpisa pa lang po, mga ilang araw pa lang. Noong nakaraang linggo lang kami nagkakilala. Mahina ang sabi ni Ethan. Nang marinig ito ni Terence, nakahinga siya ng maluwag. Sa palagay niya, isang linggo pa lang naman, siguradong pwede pa itong malutas. Makipaghiwalay ka agad sa kanya. Hindi kayo bagay.
Mariing sabi ni Tirenfzi. Nang marinig ni si Than Ithi na sinasabi ng kanyang ina na kailangan niyang makipaghiwalay kay Tirenfzi, agad siyang nagprotesta. Hindi ako makikipaghiwalay. May kasunduan na kami ni Tirenfzi. Siya ang papakasalan ko. Matigas ang ulo na sabi ni Tithan Ithi, bigla ring namuo ang luha sa kanyang mga mata. Anong may bibigay sa'yo ng lalaking yun? Kapag sumama ka sa kanya, puro pasakit lang ang makukuha mo. Kapag naubusan ka ng pera, dadalhin ka lang niya sa hilaw para magtrabaho. Para gumawa ng pinakamababang uring trabaho. Sobrang inis na si Tirenfzi. Nang makita niya ang kanyang anak na nagtatrabaho sa hilaw. Para maglingkod sa ibang tao. Gusto niyang sampalin si Tirenfzi ng ilang beses. Ang walang kwentang lalaki na yun. Kapag sumama siya doon, puro paghihirap lang ang mapupunta sa kanyang anak. Sinong nagsabi na puro paghihirap lang kapag sumama ako kay Tirenfzi? Pumunta ako dito dahil ang Lao ay pinamumuhunan ni Tirenfzi. Ngayon kasi kulang sila sa tao. Kaya kami nandito para tumulong. Bukod pa doon, binibigyan niya ako ng maraming panggastos. Bumili pa siya ng mansyon na nagkakahalaga ng 5 bilyon at ibinigay niya sa akin. Nagsisikap si Tithan Ithi na kumbinsihin ang kanyang ina. Gusto niyang sangayunan siya sa relasyon nila ni Tirenfzi. Pero paano maniniwala si Tirenfzi sa mga sinabi niya? Mansyon na nagkakahalaga ng 5 bilyon? Tumawa si Tirenfzi nang mapakla. Sa buong syudad ng Thinhai. Ang mansyon na nagkakahalaga ng 5 bilyon ay yung nasa tuktok ng ni Thinith. Hindi nga kayang bilhin ng tatay mo yun eh. Paano makakabili ang isang mahirap na estudyante? Kailangan mo ring galingan sa pagsisinungaling. Bakit hindi mo na lang sabihin na binili niya ang buwan para sa'yo? Sobrang inis na si Tirenfzi kaya napatawa siya. Isang mahirap na estudyante sa kolehiyo. Na nag-aakalang mamumuhunan sa hilaw at makakabili ng mansyon na nagkakahalaga ng 5 bilyon. Kahit patayin siya, hindi siya maniniwala. Talagang sobrang yaman ni Tirenfzi. Magaling din siyang magpinta. Ang isang pinta niya ay nagkakahalaga ng 100 milyong. Magaling din siyang kumanta at magluto. Inay, kailangan niyo pong maniwala sa akin. Hirap na pangumbinsi ni Tithan Ithi. Pero hindi talaga naniniwala si Tirenfzi sa mga sinasabi niya. Naniniwala lang siya sa kung anong nakikita ng kanyang mga mata. Iyon ay ang kanyang anak na sumama kay Tirenfzi para magtrabaho sa Lao para gumawa ng mababang uring trabaho. Ang kanang busy. Hinding-hindi kami gagawa ng mga nakakahiyang bagay. Dito natapos si Tirenfzi, binabawi ang kanyang emosyon. At patuloy na nangungumbinsi. May isa ka lang pagpipilian ngayon. Iyon ay ang makipaghiwalay sa kanya agad. Wala nang ibang pagpipilian. Nang marinig ni si Than Ithi na pinipilit pa rin siya ng kanyang ina. Agad na tumulo ang kanyang mga luha. Ako, Tithan Ithi, si Tirenfzi lang ang papakasalan ko sa buhay na ito. Hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Mangarap ka. Pagkatapos sabihin iyon, pinunasan ni Tithan Ithi ang kanyang luha. At tumakbo palabas ng cafe. Sa oras na ito, naghihintay si Tirenfzi sa harap ng cafe. Sobrang nag-aalala siya kay Tithan Ithi. Kaya palagi siyang naglalakad-lakad sa harap ng cafe para hintayin siya. Nang makita niyang tumatakbong umiiyak si Tithan Ithi. Alam niyang nag-away na naman siya sa kanyang ina. Umalis na tayo. Hinawakan ni Tithan Ithi ang kamay ni Tirenfzi para umalis. Pero hinabol sila ni Tirenfzi at tinawag ulit. Tirenfzi, hindi ka pwedeng umalis. Ngayon, ako naman ang kakausap sa'yo. Tirenfzi. Dahil hinahabol siya para makipag-usap kay Tirenfzi ng pribado. Hindi na kumbinsido ang kanyang anak. Kaya ang tanging paraan na lang ay kumbinsihin si Tirenfzi na umalis. Than Ithi, maghintay ka na lang dyan sa labas. Babalik ako agad. Inaliw ni Tirenfzi ng isang pangungusap. Pagkatapos ay sumunod kay Tirenfzi papasok. Pumasok pa rin sila sa pribadong silid na iyon. Pagkatapos umupo ng magkaharap ang dalawa. Agad naging nakakasakal ang atmosfera sa loob ng silid. Tirenfzi.
Alam ko na noong nakaraang taon, may kasunduan sa pagpapakasal ang aming angkan ng D at ang angkan ninyo ng BN. Ngunit iyon ay nakaraan na. Higit pa rito, kinalimutan na rin ng iyong ama ang kasal na ito. Hindi kikilalanin ng aming angkan ng DC. Matapos mag-isip ng ilang sandali, diretso nang sinabi ni Kiran D. Ayaw niyang magpaligoy-ligoy, mas prangka pa siya kaysa kay Tia. Kung ganoon, sasabihin ko rin sa iyo ang totoo. Kahit walang kasunduan sa pagpapakasal. Gusto ko pa ring pakasalan si Tia Van Ife. Direkta kong sinagot. Kung sinabi mo na ng diretso iyan, sasabihin ko rin ng diretso. Ikinagalit ni Terence D ang mga salitang ito. Ngunit agad siyang kumalma at sinabing, sige. Magkano ang gusto mo para layuan mo ang anak ko? Nakita ni Terence D na hindi niya makumbinsi si Kiran T. Kaya naghanda siyang gumamit ng pera. Sa isip ni Kiran D, dumidikit si Terence T sa kanyang anak para makakuha ng pera mula sa kanyang anak. Kaya direktang nagtanong kung magkano ang gusto ni Kiran T para bigyan niya ito ng pera at paalisin. Ito rin ang pinakadirektang paraan na naisip ni Kiran T. Sige, sabihin mo. Magkano ang gusto mo para layuan mo ang anak ko? Malamig na sinabi ni Kiran T. Napailing ako sa narinig ko. Tia, sa tingin ba ninyo kaya ako nasa piling ni Tan Eku ay dahil sa pera? Mahina kong sinabi. Hindi ba? Sino ba ang hindi nakakaalam na pagkatapos malugi ang inyong angka ng BN? At nagkautang ng napakaraming pera. Nagtago kayo ng iyong ina sa bahay ng iyong mga kamag-anak at hindi kayo nangahas lumabas? Pakiramdam ni T. Naiintindihan niya ako ng lubos. T. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo magkano. Magbigay ka ng numero. Ayokong mag-aksaya ng oras sa iyo. Medyo naiinip na pilit ni Kiran D. Sa nakikita kong malamig at mayabang na ekspresyon ni Kiran D. Parang kumbinsido na siya. Na nilalapitan ko ang kanyang anak para makakuha ng pera. Umisi si Kiran D at sinabing, Tia. Hindi ako kulang sa pera ngayon. Sa totoo lang, ang mga ari-arian ko sa ngayon ay umaabot na sa ilang daang milyon. Nang marinig ito ni Kiran D, hindi niya napigilang matawa ng mahina. Sino ba ang lolokohin mo? Kung mayroon kang ari-arian na ilang daang milyon, aalis ako dito. Malamig na tumawa si Kiran D. Hindi mapigilan ni Kiran D ang pagkayamot. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang libro. Pagkatapos ay sumulat ng isang serya ng mga numero roon, pinunit ito. At malamig itong inihagis sa harap ko. Ito ay 1,000,000. Para sa iyo, isa ng napakalaking halaga iyan. Kunin mo agad ang perang ito at layuan mo ang anak ko. Kung hindi, huwag mong sisihin ang angka ng DC. Kung hindi kami magiging magiliw. Mariing sinabi ni Kiran D. Tiningnan ko ang piraso ng papel na may 1,000,000 sa ibabaw ng mesa. At napatawa dahil sa inis. Hinahabol mo ba ang isang pulubi? 1,000,000 kapag nagluto ako ngayon ng isang pagkain. Maaari akong kumita ng 100,000,000. Bakit ako magkakagusto sa 1,000,000 mo? Tia, kami ni Fan Eco ay may tunay na pag-ibig. Hindi ko tatanggapin ang 1,000,000 na ito. Habang sinasabi ko ito, itinulak ko pabalik ang 1,000,000 sa direksyon ni TNT. Kulang pa sa iyo, hindi ba? Idinadawit mo na naman ang tunay na pag-ibig. Galit na galit si TNT kaya namutla ang kanyang mukha. Sa pag-aakalang kulang ang pera na ibinigay niya. Muli siyang sumulat ng isang piraso ng papel na may 1,000,000 sa libro. At muli itong inihagis sa akin. 2,000,000, sapat na ba? Kunin mo ang perang ito at umalis ka na. Pagkatapos nito, ayoko nang makita pang muli. Sa harap ng pang-insulto ni Kiran D. Nangingibabaw na rin ang aking pagiging mainitin ang ulo. Dahil iginagalang kita bilang tiya kaya ako nagtitimpi. Sinabi ko na sa iyo na hindi ako kulang sa pera. Mayroon akong ari-arian na ilang daang milyon. Bakit ko kailangan ang 2,000,000 mo? Nang sabihin ko ito, binago ko ang usapan. At naging napakatatag ang aking paningin. Kami ni Fan Eco ay may tunay na pag-ibig. Kahit pa sumasang-ayon kayo o hindi. Papakasalan ko pa rin siya. Nakita ni Terence D na hindi ako makukuha sa pakiusap o sa dahas.
Kaya galit siyang pumadyak sa mesa at tumayo. Sasabihin ko sa iyo habang nandito ako. Hinding-hindi ko hahayaang mapangasawa ng anak ko ang isang tulad mong mahirap. Emosyonal na itinuro ni Terence D ang ilong ko at nagalit. Nang marinig ko iyon, naapektuhan din ang aking damdamin. Bigla akong tumayo na may malamig na ekspresyon. Isa-isa kong sinabi kay Terence D ang mga salita. Tia, huwag mong hamakin ang isang batang lalaki sa kanyang kahirapan. Bukas, ipapakita ko sa iyo na hindi mo maabot si Tan Ete. Talagang pakakasalan ko siya. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Kiran Tidete para umalis. Nang bigla niyang maalala ang isang bagay. Muli siyang lumingon para paalalahanan si Kiran D. Kya. Ano? Pinapayuhan ko ang inyong angka ng gihi na magbago agad. Ang lahat ng ari-arian ay nakatuon sa real estate. Darating at darating ang araw na babagsak kayo. Huwag ninyong hintayin na malugi kayo bago ninyo ako lapitan para humingi ng tulong. Siguradong magiging pinakamalaking katatawanan iyan sa mundo. Galit na galit si Kiran D. Nangahas niyang sumpain na babagsak ang angka ng D. Kahit may kasunduan sa pagpapakasal o wala ang anak ko. Si Tan Eke ay hinding-hindi siya mapapangasawa. Kung ganoon, maghintay na lang tayo at tingnan. Sa pagtatapos ng taon, malalaman natin ang resulta. Kiran Tidith. Pagkatapos sabihin iyon, diretso nang lumabas si Kiran Tidith ng silid. Hindi ako nagbibiro nang sabihin ko kanina na nasa panganib ang angka ng D. Gusto ko lang talaga silang paalalahanan. Dati. Nang tinitingnan ko ang ulat ng pagsusuri sa pamumuhunan na ibinigay ng sistema. Napag-alaman ko ang potensyal ng pamumuhunan ng GTE Group. Noong una, akala ko na ang isang real estate group na maihalaga sa merkado na higit sa 400 milyon, ay magkakaroon ng napakataas na potensyal ng pamumuhunan. Gayunpaman, ang ikinagulat ko ay, ang potensyal ng pamumuhunan ng DTE Group ay 38 puntos lamang. Hindi man lang umabot sa 60 puntos na pamantayan. Sa madaling salita, hindi sulit mamuhunan sa TTE Group. At sa detalyadong impormasyon mula sa sistema. Natuklasan ko na sa nakalipas na 15 taon. Nakatuon lamang ang NETE Group sa real estate. Napakakaunting pamumuhunan sa ibang mga industriya. Ang isang linya ng negosyo ay nagpapataas ng panganib para sa isang grupo. Lalo na sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Ang ginintuang panahon ng real estate ay tapos na. Ang buong industriya ay labis sa kapasidad ng produksyon. Sa kasalukuyan, mas malaki ang supply sa merkado kaysa sa demand. Ang espasyo para sa tubo ay patuloy na lumiliit. Bukod pa rito, ang merkado ng real estate ay nagiging mas pamantayan. Tapos na ang panahon ng pagkakakita ng walang puhunan. Ang pinakamahalaga, upang matiyak ang mga karapatan ng mga bumibili ng bahay. Nilimitahan ng nakatataas na pamahalaan ang patakaran. Sa daloy ng pondo ng mga developer. Sa wakas, natuklasan ko pa sa ulat ng pagsusuri sa pamumuhunan na ang utang ng DTA Group ay umabot sa 350 milyon. Ito ay isang napakapanganib na senyales. Ang mga ari-arian ay nagkakahalaga ng 400 milyon, ngunit ang utang ay umabot sa 350 milyon. Kapag may isang bahagi ng negosyo na hindi nakabawi sa oras, maaari itong humantong sa pagbagsak ng kadena ng pananalapi. At sa huli ay humantong sa pagkalugi. Totoo ang sinabi ni Tan F. na hindi kayang bilhin ng kanyang ama ang villa na nagkakahalaga ng 5 milyon. Bagaman ang kabuang halaga sa merkado ng GTE Group ay higit sa 400 milyon. Ngunit mataas din ang utang. Kaya hindi talaga kayang bilhin ni Kik City Dede ang villa na nagkakahalaga ng 5 milyon. Dahil wala siyang masyadong cash flow. At kung gustong malagpasan ng GTE Group ang critical na yugtong ito, dapat nilang baguhin ang kanilang modelo. Kung magpupumilit silang huwag magbago, parang naghihintay na rin sila ng kamatayan. Sa pagtatapos ng taon, malalaman natin kung buhay o patay ang GTE Group. Ang sinabi ko ay isang mabait na paalala. Ngunit sa kamay ni Kiran Fdsi, isa na itong sumpa. Ang ACTA Group ay hindi na magtatagal. Lalo pang kinasusuklaman si Kiran Tide. Si Van Eku ay nag-aalala sa sandaling ito. Naghihintay sa harap ng coffee shop.
Nang makita niya ako sa wakas, na lumabas, dali-dali siyang lumapit at nagtanong kay Kirentide. Ano ang sinabi sa iyo ng nanay ko? Sa mata ni Ethan Eski, makikita ang malalim na pag-aalala. Alam niyang mabuti ang kanyang ina. Ang pagtawag kay Kirentide para mag-usap ng pribado ay tiyak na hindi maganda. Nag-usap kami ng masaya. Huwag kang mag-alala, hindi tayo maghihiwalay. Sa pagtatapos ng taon, magdadaos tayo ng kasal ayon sa kasunduan. Sabi ko habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Ethan na nanlalamig dahil sa pag-aalala. Talaga? Sumang-ayon na ba ang nanay ko sa ating kasunduan sa pagpapakasal? Nag-aalalang nagtanong si Ethan Ike. Hindi pa sa ngayon pero malapit na. Pagkalipas ng ilang panahon, magmamakaawa silang sumang-ayon sa ating kasunduan sa pagpapakasal. Pinaglaruan ko. Ang buhok ni Ethan pagkatapos ay hinawakan ang kamay niya at umalis. Galit na galit si Terence sa akin at sa kanyang anak. Parang nasayang lang ang pagpunta niya rito. Umuwi siyang galit. Pagbalik sa villa ng angkan ng busy, si Terence ay nakasimangot na umupo sa sofa. At masama ang kanyang pakiramdam. Nang makita ni si Didede na hindi masaya ang kanyang asawa, kumunot ang kanyang noo. Anong nangyari? Nasiyasat mo na ba ang nangyayari sa anak natin? Nasiyasat ko na. Totoong nagmamahal ang anak natin. Sagot ni Terence na hindi masaya. Ano? Talaga siyang nagmamahal? Agad nagbago ang ekspresyon ni si Didede. May boyfriend ang anak natin? Kung ganoon, paano ko ipakikilala ang anak natin kay Sanfidi? Nasubaybayan mo na ba kung sino ang boyfriend niya? Ang boyfriend niya ay si Kirentide. Siya ang supling ng angkan ng Biran. Ang taong may kasunduan sa pagpapakasal sa ating anak. Ibig sabihin, ang fiancé sa papel ng anak natin. Hindi ko alam kung paano nagkita ang dalawa. Malamig na sinabi ni Terence. Supling ng angkan ng Birans. Agad na alala ni si Didede ang isang bagay. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kaya siya pala ang taong may kasunduan sa pagpapakasal sa anak natin. Napakahirap nito. Noong una, naisip ni si Didede na kung may boyfriend ang kanyang anak, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan at impluensya para pilitin siyang umalis. Ngunit ngayon, medyo mahirap na. Dahil ang ina ni si Didede, iyon ay ang lola ni Ethan ay sinusuportahan lamang ang angkan ng Kihi na isakatuparan ang kasunduan sa pagpapakasal. Kung pipilitin nilang umalis si Kirentide, maaaring hindi matuwa ang matandang babae. Napakalaki ng problema. Kinausap ko ng pribado si Kirentide. Gumamit ako ng lambing at dahas. Ngunit sinabi pa rin niya na tiyak niyang pakakasalan ang anak ko. Isang bata na. Walang pera o kapangyarihan ang gustong pakasalan ang anak ko. Malinaw na gusto lang niyang umasa sa ating angkan ng bihi. Galit na sinabi ni Kirentide. Sinubukan mo na bang bayaran siya para umalis? Biglang lumingon si si Tidgi at nagtanong. Ang pinakamahusay na paraan ay ang kusang loob na umatras si Tidgi. Sa gayon hindi masasabi ng matandang babae ang anumang bagay. Sinubukan ko na. Ibinigay ko sa kanya ang papel na nagkakahalaga ng 2 milyon. Hindi niya tinanggap. Sinabi pa niyang mayroon siyang 200 milyon na halaga at hindi niya kailangan ang maliit na halaga na iyon. Talagang ikinagalit ko iyon. Habang sinasabi ito ni Terence, muli siyang nagalit. 200 milyon? Talagang alam ng batang iyon kung paano magsinungaling. Ang angkan ng Rengo ay nalugi na. Isang estudyante sa kolehiyo. Paano siya magkakaroon ng 200 milyon? Talagang pinakamalaking katatawanan iyan sa mundo. Mahinang tumawa si si Didede. Hindi siya naniniwala na maraming pera si Kirentide. Talaga? Sinabi pa ng anak ko na bumili si Kirentide ng villa na nagkakahalaga ng 5 milyon at ibinigay sa kanya. Hindi ba ako nagsisinungaling? Sa kanya, nasira na rin ang anak ko. May pag-aalala sa mukha ni Kirentide. Nag-aalala siya na masira ang kanyang anak kapag sumama kay Kirentide. Sa kanyang paningin,
Puno ng kasinungalingan si Kiren Tiditi at walang katotohanan. Kapag sumama ang kanyang anak sa ganitong uri ng tao, masisira rin siya sa lalong madaling panahon. Kaya nag-aalala siya para sa kanyang anak. Villa na nagkakahalaga ng 5 milyon ang ibinigay sa anak ko. Parang naloko na talaga ng husto ng matatamis na salita ni Kiren Tiditi ang anak ko. Dapat natin siyang iuwi agad. Nang marinig ito ni Kiko Tiditi, nag-alala rin siya. Ang isang estudyante sa kolehiyo, huwag mo nang sabihing makakabili ng villa na 5 milyon. Baka wala pa nga siyang 50,000. Tama. Ang batang iyon ay hindi dapat pagkatiwalaan sa tingin ko. Walang katotohanan, puro kasinungalingan. At ang nakita ko mismo ay, dinala niya ang anak ko para magtrabaho sa hay. Para magsilbi ng tsaa at tubig sa ibang tao. Sabihin mo sa akin kung hindi ka ba mainis. Tirandsi. Naiisip na naglilingkod ng tsaa at tubig ang kanyang anak sa ibang tao. Nasaktan siya. Ano ba? Paano magagawa ng anak ko na lumabas para gumawa ng mababang uri ng trabaho? Ikostie. Nang marinig na nagtatrabaho sa labas ang kanyang minamahal na anak, nasaktan agad bilang isang ama. Tama. Nakita ko mismo. Sa hinaharap, hinding-hindi maaaring mapangasawa ng anak ko ang batang iyon, si Kiren Tiditi. Kung hindi, magtatrabaho siya habang buhay. Sinabi ni Kiren Tiditi nang may paghihinagpis. Naalala niya ang isang bagay. Nagpatuloy siya sa pagsasabi kay Kiko Tiditi. Hindi lamang sinungaling ang batang iyon. Sumpain pa niya ang ating angka ng DC. Sabi niya, ang industriya ng real estate ay hindi magtatagal. Kung hindi tayo magbabago, malulugi tayo sa pagtatapos ng taon. Sabi pa niya, kapag dumating ang araw na iyon, lalapitan natin siya para humingi ng tulong. Sabihin mo sa akin kung hindi ka ba mainis. Talaga bang sinabi niya iyon? Nagtaas ng kilay si Kiko Tiditi. Hindi siya nagalit, bagkus naramdaman niya ang kakaiba. Siya lang ang nakakaalam. Na ang angka ng Kihi ngayon ay nagpapakitang gilas lang. Sa katunayan, nasa bingit na ito ng kamatayan. Ang dahilan kung bakit gusto niyang ipakasal ang kanyang anak sa angka ni Ki ay dahil gusto niyang umasa sa angka ni Ki para mamuhunan sa TTE Group. Sa gayon ay matutulungan ang GTE Group na makaiwas sa pagkalugi. Ang angka ng BE ay ang numero 1 grupo ng pananalapi sa lungsod ng Finhay. Mayaman ang pamilya. Kaya ang pagpapakasal sa angka ng Pisces para sa angka ng Gihi ay talagang malaking pakinabang. Gayunpaman, hindi sinabi ni T. Kusi Tiditi sa kanyang pamilya ang tungkol sa mahirap na kalagayan ng grupo ng DT. Dahil ayaw niyang mag-alala ang lahat. Hindi alam ni Kiren Tiditi ang katotohanan. At iniisip pa rin na nagsisinungaling si Kiren Tiditi. Talagang sinabi niya iyon. Hindi pa nga nakakabangon ang angka niya mula sa pagkalugi. Sinusumpa pa ang angka ng DC. Mukhang kailangan nating mag-isip ng paraan para kusang lumayo siya sa ating anak. Kung hindi, masisira ang anak natin sa mga kamay niya sa lalong madaling panahon. Tumango rin si Kiko Tiditi sa kanyang sarili. Nararamdaman din niya na sa ngayon ang pagsasama ng kanyang anak at ni Tian Tiditi ang pinakamakinabang para sa angka ng Gihi. Ngunit paano gagawin na si Kiren Tiditi ay kusang lumayo sa kanyang anak? Ito naman ang isang nakakasakit ng ulo. Sa gabi, bumalik kami ni Tian sa villa. Sa tuktok ng bundok ng Finse. Sa maghapong pagtatrabaho, pagod na pagod sila. Kiren Tiditi, nakakapagod pala ang magtrabaho. Isang araw pa lang, halos maputol na ang mga paa ko. Bumagsak si Tian sa sofa. At ayaw nang gumalaw. Kukuha ako ng mainit na tubig para ibabad mo ang mga paa mo. Naaawa si Kiren Tiditi kay Tian. Isang magandang dilag na tulad niya. Ang nagtatrabaho ng buong araw. Kawawa naman siya. Magbababad tayo ng sabay. Sabik na sinabi ni Tian. CJ. Tumango ako. Pagkatapos ay dali-daling kumuha ng malaking planggana ng mainit na tubig. Sige, subukan mo ang temperatura. Dahan-dahang tinanggal ni Tian ang kanyang puting medyas.
Pagkatapos ay sinubukan ang temperatura ng tubig gamit ang kanyang makinis na paa. Medyo mainit. Liks na binawi ni Ethan Ethu ang kanyang paa. Mainit pa ba? Nag-aalalang sinabi ko. Hindi na kailangan. Kailangang mainit ang tubig kapag nagbababad ng paa. Habang sinasabi ito ni Ethan Eki, kinagat niya ang kanyang labi. Pagkatapos ay dahan-dahang inilagay ang kanyang paa sa planggana. Nang parehong nakababad na ang kanyang mga paa sa mainit na tubig. Nakahinga siya ng maluwag. Ang sarap. Tyran Tided, ipasok mo na rin ang mga paa mo. Magbababad tayo ng sabay. Nag-aalala rin si Ethan Eki sa akin. CJ. Habang sinasabi ito ni Tyran Tided. Tinanggal niya ang kanyang sapatos at medyas, pagkatapos ay ibinabad ang kanyang mga paa sa mainit na tubig. Sa maghapong pagtatrabaho. Bagaman hindi ako kasing pagod ni Ethan Eki. Medyo sumasakit din ang aking mga paa. Pagkatapos ibabad sa mainit na tubig, totoong gumanda ang pakiramdam. Si Ethan Eki ay naglalaro pa nga. Ipinatong ang kanyang makinis na paa sa likod ng paa ni Tyran Tided, na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ngunit hindi ko pinigilan ang kaibig-ibig na gawaing ito. Sa halip hinayaan ko na lang ang paa ni Ethan Eki, na nakapatong sa likod ng aking paa. Napaka-warm ng senaryo. Gayunpaman, nag-aalala si Tyran Tided kay Ethan Eki. Ethan Eki, bukas hindi na tayo pupunta sa para magtrabaho. Baka ipadala na naman ng mga magulang mo ang mga tao nila. Nag-aalala ako na mapagod ka na naman. Nag-aalala ako na mapagod na naman si Ethan Eki, bukod pa rito. Alam na ng mga magulang niya, magkakagulo na naman sila. CJ. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nag-aatubiling sumang-ayon si Ethan Eki. Ayaw rin niyang makipagtalo sa kanyang mga magulang bukas. Pagkatapos, may naisip na naman siya. Anong gagawin natin sa natitirang 6 na araw ng bakasyon natin? Ipapasyal kita. Saan mo gustong pumunta? Gustong ipasyal ni Tyran Tided si Ethan Eki. Ngunit mahinahong tumanggi ang dilag. Ayoko ngang mamasyal. Paano kaya kung sa natitirang 6 na araw ng bakasyon, magstay na lang tayo? Sa villa para gumawa ng baby? Ang pagpapamukha ng kanyang ina na pumunta siya para tingnan ang kalagayan niya, ay nagpatindi na naman sa kanyang pagnanasa. Kaya nagpa siya si Ethan Eki. Natiyak na kailangang magbuntis sa anak ni Tyran Tided. Sa lalong madaling panahon. Tingnan natin kung paano pa sila pipilitin. Dapat sabihin na. Si Ethan Eki sa paksang pagiging kasama ni Tyran Tided ay talagang determinado. Nang marinig ko iyon, nagpanggap akong nag-aalangan. Nang makita ni Ethan Eki na nag-aalangan ako, agad siyang gumamit ng paglalambing. Mahal, minsan lang naman tayo gagawa, ah. Tingnan mo ang weather forecast, sabi sa natitirang 6 na araw ng bakasyon ay puro ulan. Wala rin tayong mapupuntahan sa labas, di ba? Hinawakan ni Ethan Eki ang kamay ko, pinaglaruan at naglambing. Kapag naglalambing ang Diyosa, medyo hindi ko kayang pigilan ang aking sarili. Hindi ko inaasahan na susubukan ng batang babaeng ito para magkaanak kami. Nakakataba talaga ng puso. Pagkatapos maghugas ng paa, muling gumapang si Ethan Eki sa aking mga bisig. Niyakap ako at nagpatuloy sa paglalambing. Mahal, pwede na ba ngayon? Payagan mo na ako, please. Habang sinasabi iyon, lumapit si Ethan Eki. Hinalikan ako sa pisngi. Puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Ang kawawang titig na iyon ay hindi kayang tanggihan ng sinumang lalaki. Sige, dahil nagmakaawa ka ng ganyan. Kailangan ko na lang isugal ang aking buhay para mapasaya ka. Habang sinasabi iyon, hinalikan ko ang malambot na labi ni Ethan Eki. Nang makita ni Ethan Eki na sa wakas ay sumang-ayon din ako. Natuwa siya sa kanyang puso. Salamat, mahal. Bukas bibili tayo ng ilang pagkain. Para sa 6 na araw hindi na natin kailangang lumabas. Sige, masusunod. Sumang-ayon din ako agad. Pagkatapos ay kinurot ko ng mahina ang pisngi ni Ethan Eki. Sa gabi, naligo at naglinis si Ethan Eki.
At nagsuot ng isang pink na sexing negligee na gawa sa puntas. Pagkatapos ay umupo sa harap ng salamin. Ang na ito ay tiyak na hindi makakatagal sa aking alindog. Palihim na nangangarap si Ethan iniisip ang magagandang bagay na malapit na niyang gawin kasama ni Anne. Nagspray pa ng pabango sa kanyang katawan na sinasabing maaaring pukawin ang likas na ugali ng katawan. Seryoso si Ethan sa paksa ng paggawa ng sanggol. Pagkaspray ko ng pabango tapos na akong maligo at bumalik. Naghahangad na tumayo si Ethan pagkatapos ay pumunta sa aking harapan. Maganda ba ang bago kong negligee? Pagkatapos sabihin iyon, sinadya pa ni Ethan na umikot. Sobrang ikli na ng negligee. Sapat na para takpan ang puwet. Sa pag-ikot na ito, nakalantad na ang buong ilalim ng kanyang damit. Buti na lang at nasa loob kami ng kwarto. Ako lang ang nakakita. Dapat sabihin na bukod sa magandang mukha ni Ethan ang kanyang katawan ay napakaganda rin. Ang kanyang dibdib at puwet ay nasa tamang lugar. Lalo na ang kanyang mahaba, makinis, tuwid, bilugan na mga binti. Nakaakit ng pansin. Hindi ko rin maiwasang tumitig. Ang gay Ethan na ito. Kung ilalagay sa sinaunang panahon, tiyak na isang dilag na maganda. Pero medyo maikli ba? Sabi ko nang may pagkapahiya. Umiti si Ethan pagkatapos ay lumapit sa aking tainga. Mahinang bumulong. Para sa iyo ko ito isinusuot. Hindi ba maganda kung medyo maikli? Sa mainit na tanong na iyon, napalunok ako. Hindi ko inaasahan na alam din ng batang babaeng ito kung paano ako tuksuhin. Paano ko pa mapipigilan ang aking sarili? Agad kong binuhat si Ethan sa kama. Kinabukasan, mga 9 oras amna nang magising ako mula sa panaginip. Talagang sobrang napagod ako kagabi kay Ethan Pagmulat ko ng aking mga mata, nakita ko si Ethan na parang isang maliit na pusa. Nakayakap sa akin. Napakasarap ng tulog ko. Gaya ng dati, ginagamit niya ang aking braso bilang unan. Sa bagay na ito, maaari ko lamang ngitian. Nang makita ko na natutulog pa rin si Ethan hindi ko siya ginising. Sa halip dahan-dahan kong inalis ang aking braso mula sa ilalim ng ulo ni Ethan Pagkatapos ay dahan-dahan kong binuksan ang kumot at gumulong palabas ng kama. Pagkatapos ay maingat kong kinumutan si Ethan Inaalala ang kahibangan kagabi, lihim akong nagpasalamat. May isang magandang bagay sa bahay. Iyon ay sa susunod na 6 na araw. Maaari akong kumita ng pera sa pamamagitan ng pagluluto. Kaya sa bawat araw, maaari akong kumita ng 100,000,000. Sa madaling panahon, natapos ko na ang almusal. Misuan na may wonton at egg pancake. Puro paboritong kainin ni Ethan Pagkatapos ko na matapos ang almusal. Nag-rub na ng mata si Ethan habang bumababa. Ang bango. Ano na naman ang masarap na niluto mo? Si Ethan Ang maliit na pusang ito na sakim ay hindi na kailangan pang tawagin ni Kiran Tidith. Naamoy na niya ang bango kaya bumaba na siya. Ngayon gumawa ako ng misuan na may wonton at egg pancake. Puro paborito mong kainin. Halika, tikman mo. Kumaway ako kay Ethan Nang marinig ni si Ethan na may paborito siyang pagkain. Agad siyang tumakbo. Parang isang maliit na pusa na sakim. Ang bango ng misuan na may wonton. Sa hitsura pa lang, masarap na. Pagkaamoy ni Ethan kinuha na niya agad ang chopstick. Pagkatapos kumain ng isang kagat, nasiyahan agad ang kanyang mukha. Ang sarap ng misuan na may wonton. Paano mo ginawa ito? Mas masarap pa ito kaysa sa misuan na may wonton na kinain ko. Sa 5-star hotel. Habang sinasabi iyon ni Ethan kumain siya ng mabilis. Hindi na niya inalala ang kanyang imahe. Talagang napakasarap ng misuan na may wonton na ginawa ko. Kung masarap, kumain ka pa. Meron pa namang egg pancake. Sabi ko na may sayang mukha. Itinulak ang egg pancake sa harap ni Ethan Ngayon ko lang napagtanto na ang hindi paglabas ay isang matalinong desisyon. Sa bahay, araw-araw makakakain ako ng ganitong mga masasarap na pagkain. Ang saya-saya. Sabi ni Ethan na puno ng kasiyahan.
Lihim niyang naisip sa kanyang puso na nakakuha siya ng isang kayamanang asawa. Ang lakas ng loob mo. Sino ang tinitingnan mo ng ganyan? Tiningnan ko si Tian Effie na kumakain ng mabilis. Tuwang-tuwa rin ako sa aking puso. Habang kumakain kami ni Tian Effie, si Tian Effie ng angka ng bihira. Si Tiran Celtis ay bumalik din mula sa ibang bansa patungo sa lungsod ng Finhai. Bukod pa rito, agad siyang sumunod sa pamumuno ng kanyang ama, si Kirat Xianfen, para bisitahin ang mga magulang ni Tian Effie at nagdala ng maraming mamahaling prutas. Isang mamahaling Rolls Royce. Huminto sa harap ng villa ng angka ng BC. Nang marinig ng mga magulang ni Tian Effie ang ingay, agad silang personal na lumabas para salubungin si Auntie. Si Tiran, pumunta kayo nang hindi nagpapaalam. Kung nalaman ko lang, naghanda sana ako ng hapunan para sa inyo. Sabi ni Kiko si Tide na may ngiti sa kanyang mukha. Huwag na kayong mag-abala, Auntie. Pagkababa lang ng anak ko sa eroplano, pumunta na agad siya rito. Gustong makita ang magandang anak ng inyong angkan. Nakangiting sagot ni Kirat Sensdeni. Nang marinig ng mag-asawang Easy. Si Tidedi at T-Rems di na gustong makita ni T-Rem ang kanilang anak. Bigla silang nagkaroon ng hindi magandang ekspresyon. Dahil wala sa bahay ang kanilang anak. Naku, nakakahiya. Nagbakasyon ang anak ko. Sabi ni T-Rems dis na may pagkapahiya. Pagkatapos ay masigasig na inanyayahan sila sa bahay. Nagbakasyon? Ayos lang. Kung hindi ko nakita ang inyong anak, makita ko muna ang kanyang mga magulang. Marunong magsalita si Kirat Sensani. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang anak, si Kirat Sedgith. Nabatiin si Kikaw si Tiredi at Tirenfte. CAA. Narito ang regalo na dinala ko mula sa ibang bansa. Sana magustuhan ninyo. Maayos na nakasuot si Kirat Sedgith. Sabi pagkatapos ay inilahad ang ilang regalo. Tuwang-tuwa si Tirenfte na tumanggap ng regalo. Sa isang tingin pa lang, tuwang-tuwa na siya. Dahil ang mga regalong ito ay pawang mamahaling bagay. Chanel na pabango, gintong pulseras ng Cartier at iba pa. Sa ilang regalong ito pa lang, nagkakahalaga na ng daan-daang libo. Makikita ang pagiging sinsero ng mag-ama na Gie. Talagang nag-abala pa kayo para gumastos ng pera. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Sabi ni Tirenfte na may masayang mukha. Ito ang manugang na gusto ni Tirenfte. Gwapo, mayaman at sa isang tingin pa lang, daan-daang libo na ang ibinibigay. Kumpara sa mahirap na si Tirenfte din. Sobrang mas maganda pa. Ganyan talaga dapat. Kailan babalik si Tan Ese? Nag-isip si Kira Sedgith pagkatapos ay nagtanong. Hindi alam ng mag-asawang. Si Tidede kung paano sasagutin ang tanong na ito. Sobrang kulit ng batang iyan. Hindi namin alam kung saan siya pumunta. Nagpatuloy lamang si Tirenfte sa pagsisinungaling. Ayos lang. Pagkatapos ng Pasko ng pagkabuhay, pupunta ako sa Departamento ng Pananalapi ng Finhai University para magturo ng ilang panahon. Kapag dumating ang oras na iyon, makikita ko siya sa paaralan. Napakagalang magsalita ni T.F. said Tis. Talaga? Kung ganoon, napakaganda. Pupunta ka sa Finhai University. Pakiusap ko bantayan mo ang bata para sa akin. Biglang naging masaya si T.F. nang marinig niya ito. Nag-aalala sila na hindi sila makakahanap ng paraan para lumayo si T.F. sa kanilang anak. Ngayon ay maganda na. May Q.F. said Tis na nagbabantay sa kanilang anak. Baka magawa nilang magpumigla si T.F. Kapag pumunta ka sa Finhai University, bukod sa pakikipag-usap tungkol sa pamumuhunan, kailangan mong mag-isip ng paraan para mapasagot siya. Si T.F. sa lalong madaling panahon. Sa gayon kapag nakikipagnegosasyon tayo sa angkan ng DC, magkakaroon tayo ng isa pang baraha sa kamay. Mas magiging tiyak tayo sa pagsamsam ng mga ari-arian ng angkan ng DC sa mababang presyo. Sabi ni Tigrat Sensdendis na may seryosong mukha.
Huwag kang mag-alala, siya. Marami akong karanasan sa pagsuyo ng mga babae. Ang mga babaeng tinitingnan ko. Walang nakakatakas sa aking mga kamay. Si Kira, said Tisu, ay may palayaw na santo ng pag-ibig. Ang mga babaeng tinutukan niya. Wala talagang nakakatakas. Gayunpaman, ang kinahinatnan ng mga dilag na iyon ay pawang nakakaawa. Ang karamihan sa kanila ay pinaglalaruan lang pagkatapos ay iniiwan. Alaynan. Pero narinig ko na si Stephen Ike sa Finhai University ay may isang lalaking may iskandalo sa loob ng paaralan. Kumalat sa lahat ng dako. Dapat kang mag-ingat. Espesyal na nagpaalala si Tira Sianzani. Matagal ko na ring inimbestigahan iyon. Isa siyang freshman na nagngangalang BNTD. Maganda lang ang kanyang mukha. Walang pera, walang kapangyarihan. Sobrang dali siyang harapin. Bukod pa rito, ako rin ang presidente ng Student Council ng Finhai University. Meron pa rin akong mga bataan doon. Hindi karapat-dapat na maging kalaban ko ang ganitong maliit na papel. Sabi ni Sedidis na may galit sa kanyang mga mata. Hindi siya kasing bait ng kanyang panlabas na anyo. It said, kung ganoon, mas mabuti. Ang industriya ng real estate ay malapit nang magkaroon ng malaking reforma. Kailangang makuha natin ang mga ari-arian ng angkan ng ETH bago matapos ang taon. Sa oras na iyon, ikot lang natin ang mga kamay natin. Makakakuha tayo ng daan-daang milyon. Habang sinasabi iyon ni Sensei, sinindihan niya ang isang tabako. May pagmamalaki sa kanyang mukha. Ang talino mo talaga, siya. Gusto ng angkan ng DE na mamuhunan tayo sa mataas na presyo. Iniisip nila na sobrang inosente nila. Kapag dumating ang oras na iyon, babawiin natin ang mga ari-arian ng angkan ng DE sa mababang presyo. Ibibigay natin ang utang kay Giko CDD. Makakakuha tayo ng daan-daang milyon. Puri ni Kira said Dith. Mukhang hindi na sayang ang ilang taon mo sa ibang bansa. Gusto ng angkan ng BC. Nagamitin ang ating pamumuhunan para pahabain ang kanilang buhay. Gagamitin natin ang kanilang psikolohiya na ito para kumita ng malaki. Tungkol sa kung malulugi ba ang angkan ng B o hindi. Hindi na iyon ang problema natin. Nagtitinginan at nagtatawan ng nakakaawa ang mag-amang B. Ang mag-asawang BC Cosided ay nag-iisip pa rin ng paraan para maipakasal ng mabilis ang kanilang anak. Kay San Thi Tiran. Sa ilang araw na bakasyon ng Pasko ng pagkabuhay. Nanatili na lamang kami ni Tian Iki sa villa. Bukod sa pamimili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan at mga pangunahing pagkain. Nanatili kami sa tuktok ng bundok. Sa araw na iyon, nakaupo ako sa tuktok ng bundok at nagbibilad sa araw. Dali-daling pumunta si FAZC para hanapin ako. Tagapangulo, ang investment company na sinabi mo sa akin na irehistro. Ay tapos ng irehistro. Sabik na iniabot ni Geze. Ang mga papeles ng investment company na nairehistro sa aking harapan. Magaling! Sa hinaharap, ikaw ang magiging general manager ng investment company na ito. Tiningnan ko ang mga papeles ng pagpaparehistro ng investment company na may kasiyahan. Ang pangalan ng kumpanyang ito ay pinagsama-samang mga pangalan naming dalawa ni Ethan Ife. Ang likas na kahulugan ay hindi na kailangang sabihin pa. Ito ang personal kong ipinag-utos na ipangalan sa kumpanya. Salamat, Tagapangulo. Nang marinig ni Gefi na itinaas ko siya para maging general manager. Lihim siyang natuwa. Tama. Ang 10 kumpanya na inutusan ko sa iyo na mamuhunan noon. Paano mo sila kinontak? Bigla kong naisip ang isang bagay kaya nagtanong ako. Sa mga iyon, 2 kumpanya ang tapos ng makipagnegosasyon. Ngunit medyo mataas ang presyo. Hinihiling ni Metua na mamuhunan tayo ng 300 milyon. Ngunit magbibigay lamang sila ng 15% ng pagbabahagi. Hinihiling naman ni Didi ang 500 milyon, magbibigay lamang sila ng 20% ng pagbabahagi. Medyo sobra, kaya hindi ko muna sila sinagot. Ayon kay Das Isay, ang 2 kumpanyang ito ay pawang mga bagong kumpanya. Sa isang salita pa lang, humihingi na sila ng 300 milyon. At 500 milyon, ngunit ang mga bahagi na ibinigay nila ay napakaliit.
Talagang hindi ito katumbas ng halaga. Sige, sang-ayon ka sa kanila. Kapag dumating ang oras na iyon, ipapasok ko ang 3 bilyong pamumuhunan sa account ng kumpanya. Dali-dali kang pumunta para pumirma ng kontrata ng pamumuhunan. Bukod pa rito, kailangan ding matapos ng mabilis ang natitirang 8 kumpanya. Opo, Tagapangulo, pupunta na agad ako. Yikset, tungkol naman sa pagpapalawak ng ating kumpanya. Kailangan mo rin ang bumili ng mga tauhan. Bago matapos ang taon, gusto kong umabot sa 1,000 bilyon ang investment company natin. Sa iyo lang, tiyak na hindi mo kayang gawin ang lahat. Gamit ang ulat ng pagsusuri sa pamumuhunan na ibinigay ng sistema.